Magandang araw, narito po ang aking panayam kay Ma'am Tricia Tuason. So, magandang araw po, Ma'am. Magandang araw din. Ah, Magsisimula na po tayo sa ating unang katanungan. Ah, Gaano kadalas nyo po ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Bilang isang guro, ginagamit ko ang Pilipino araw-araw sa pakikipag-usap sa mga bata, sa bibigay ng direksyon o mas maunawaan nila yung mga aralin namin. Para po sa ating pangalawang katanungan, ano ang mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit po ang Filipino? Ginagamit ko ang Pilipino sa pagbibigay ng instruction sa aralin namin, tapos sa didiscuss din sa talakayin namin sa klase. Para po sa ating pangatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa inyo pong disiplina? Ang kahalagahan ng Pilipino sa pagdidisiplina, lalo na sa klase, is mas nauunawaan ng mga bata kapag Tagalog yung ginagamit kong lingwahe, katulad na lang sa pagtuturo sa kanila, ganyan. Para po sa ating pangapat na katanungan, ano ang mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o sa akademya? Ang hamon na ito is yung pagbabalanse ng Tagalog at Ingles, kasi meron na nga tayo ngayong technology. Minsan sa technology, syempre English yung instruction, minsan English talaga yung nasa technology. So doon na kakaroon ng parang mahirap minsan i-explain sa English kasi minsan magkakaiba na ng description. Para po sa ating ikalimang katanungan, meron po bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit niyo po sa araw-araw? Oo, meron. Ang mga terminolohiyang ginagamit namin is yung sa takdang aralin, sa mga assignment nga, sa mga araling panlipunan, yung mga iba't ibang activities na pinapagawa. Para po sa ating kaanim na katanungan, paano po nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o sa mga kliyente po? Mas madali na siyang intindihan kasi pag English minsan nahihirapan yung mga estudyante, magulang sa mga sinasabi natin. Kaya mas mabilis maintindihan or mas maunlad ang komunikasyon ng bawat isa. Ganun. Para po sa ating kapitong katanungan, sa inyo pong opinyon, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina? Bakit po? Oo, dahil mas pantay yung access natin sa education, kasi pagka English lang, kung hindi na may mga estudyanteng hindi nakakasabay. Tapos sa pag Pilipino naman, halos lahat ng buong klase is nakakasabay talagang natututo agad sila. Para po sa ating ikawalong katanungan, ano po mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Pilipino sa inyo pong larangan? Mas mabuti is siyempre sa guro muna mag-uumpisa yon bago ituro sa bata. Tapos mas okay siguro kung gamitin to sa talakayan tulad ng mga ganito, o kaya sa mga impromptu, sa mga speech sa school, ganyan, sa mga activities. Para po sa ating ikasiyam na katanungan, nakakaranas po ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Pilipino sa technical or academic konteksto? Paano niyo po ito hinaharap? Oo, nakakaranas din naman kami ng kalituhan kasi hinaharap ko to, example, pag bibigay ng halimbawa, tapos sa mga simpleng instruction, kumaga syempre mauunawaan mo naman yun. Kumaga unti-unti mo siyang ipaprocess na unti-unti mo siyang itatagalog, ganyan. Para po sa ating ikasampo at huling katanungan, maaari po bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Pilipino ay nakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Ang maibibigay ko sa iyo is yung sa matematika. Mas nauunawaan ng bata kapag tinatagalog natin. Kunyari, 10 divide 10. Mas mauunawaan ng bata kung 10 hatiin sa 10, ganyan. 10
hatiin sa 10, ganyan. Mas ang nagiging resulta mas mataas yung nakukuha nilang grade. Kumaga, mas nauunawaan talaga nila ng ayos. Ngayon po, natapos na po ang ating panayam mula kay Ma'am Tricia Tuason. At dahil po dito ay nagkaroon ako ng ibang mga dagdag kaalaman. At dahil po dito, ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Tricia. Salamat din, ma'am. Ano man.